Sapagkat ang nagpapakababa ay itataas at ang nagpapakataas ay ibababa. Ako po si Stella Leliada ng CGM Balete. Tayo po ngayon ay nasa programang 24/7 Wow Word of Wisdom. Mga kapatid, kung susuriin natin ang mundong ginagalawan natin ngayon, makikita natin na halos lahat ay umiikot sa pagmamataas, karangalan, kakilala sa social media. Makikita natin ang paglalarawan ng tagumpay sa mga posts. Ako ang pinakamahusay sa trabaho, kanya-kanyang sikap para makilala at umangat sa lipunan. Kung sino ang mataas sa posisyon ay siya ang tinatanghal. Parang ang sinasabi ng mundo, kung wala kang titulo, kung wala kang pera, kung wala kang pangalan, wala kang halaga. Mga kapatid, ang tunay na sukatan ng kadakilaan at kaharian ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating naabot, kundi sa kababaang loob ng ating puso. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang dalawang katotohanan tungkol sa pagpakumbaba at kung paano ito ang daan tungo sa tunay na kadakilaan. Una pong puntos, ang pagpakumbaba ay pagsuko sa Diyos. Sabi sa Santiago 4:10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang unang hakbang ng pagpakumbaba ay pagkakilala na hindi tayo ang may hawak ng lahat, kundi ang Diyos. Kadalasan, iniisip natin na kaya natin ang lahat, trabaho, pamilya, kinabukasan. Ngunit kapag dumating ang problema, doon lang tayo lumalapit sa Diyos. Pero ang tunay na pagpakumbaba ay ang araw-araw na pagsuko sa Diyos. Pag-amin na hindi natin kaya mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Sinabi ni Jesus sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako ay sa Kanya ang mamumunga ng marami, sapagkat wala kayo magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kung paano ang sanga ay natutuyo kapag nahiwalay sa puno, gayon din tayo kapag nahiwalay sa Diyos, ang Kanyang kababaang loob ay pagyakap sa katotohanan na ang lahat ng ating tagumpay, lakas at hininga ay galing lamang sa Kanya. Kapag sinuko natin ang lahat sa Diyos, maging ating mga plano, pangarap at problema, doon niya tayo itinataas. Mga kapatid, tingnan natin si Jesus. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pero siya, yumuko at naghugas ng paa sa kanyang mga alagad. Sabi sa John 13:14-15, ang paglilingkod niya ay umabot sa kamatayan sa krus. Isang sakripisyo para sa ating lahat. Kung si Jesus mismo ay nagpakumbaba at naglingkod, paano kaya tayo? Ang pagpapakumbaba ay hindi lang sa salita. Ito ay pagsasagawa na paglilingkod sa pamilya at sa kapwa at higit sa lahat ay sa Diyos. Ang taong mapagpakumbaba ay hindi naghahanap ng papuri ng tao. Hindi niya sinasabing, tingnan mo ako, tumutulong ako. Sa halip, tahimik siyang naglilingkod, alam ng gantimpala ay galing sa Diyos. Sabi sa taga-Pilipos, chapter 2, verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasarili niyong hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyo. Ang kababaang loob ay nagpapakita ng paglilingkod. Kung sino ang marunong magpakumbaba, siya ang tunay na tinatanghal na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ang malapit sa puso ng Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:6, kaya pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Maraming taong iniisip na kapag napagpakumbaba ka, mahina ka. Pero ang totoo, ang kababaang loob ang naglalapit sa atin sa Diyos. Ang taong mayabang ay umaasa sa sarili, pero ang taong mapagpakumbaba ay nakaluhod sa harapan ng Diyos. Umasa sa kanyang habag
at nagtitiwala sa kanyang nais. At alam natin, mga kapatid, na ang Diyos ay malapit sa mga pusong gaya nito. Sabi sa awit 34 verse 18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at binibigo ang walang pag-asa. Kung nais nating maranasan ang presensya ng Diyos, dapat tayo magpakumbaba. Hindi sa pamagitan ng kayamanan, hindi sa pamamagitan ng karunungan, kundi sa pamagitan ng pusong handang yumuko at umamin, Panginoon, kailangan kita. Mga kapatid, kapag tayo ay nagpapakumbaba, lalo tayo inilalapit ng Diyos, nilalapit ng Diyos sa kanyang puso. Doon natin maranasan ang kanyang biyaya, ang kanyang lakas, at kanyang pagmamahal. Ang pagpapakumbaba ay pagsuko sa Diyos sapagkat walang magagawa kung hiwalay sa Kanya. Tandaan po natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo 18:4, ang sino man nagpapakumbaba tulad ng batang ito ang siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Mga kapatid, sa huli, hindi ang taas ng ating narating ang bibilangin ng Diyos, kundi ang kababaang loob ng ating puso. Kaya ang hamon natin, magpakumbaba kayo. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos upang maranasan ang kanyang kapangyarihan. Magpakumbaba tayo sa ating kapwa upang makita nila si Kristo sa ating buhay. At magpakababa tayo hanggang wakas sa tamang panahon, tayo itataas ng Diyos magpakailanman. Tayo po ay sumandaling manalangin. Yes, O God, hallelujah. Panginoon, marami nga pong salamat, Ama, sa mga salita mo ito. Tunay nga po, Lord God, na ang bawat isa ay dapat magpakumbaba sa iyong harapan. Sapagkat tunay nga po, Ama, kung wala ka sa aming buhay, wala kami magagawa. Kaya patuloy po namin hinihingi ang presensya mo, O Diyos, na patuloy na siyang manguna sa aming mga buhay. Tunay nga po, Lord God, patuloy mo kami, Panginoong, ibaba, Ikaw, O Diyos, ang mataas sa aming mga buhay. Sapagkat wala kami magagawa, Ama, kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya Lord, marami nga po salamat na patuloy mo kaming samahan, gabayan sa aming buhay. Sapagkat tunay nga po ikaw ang Diyos na aming kailangan sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Ako po si Sister Lela Liada na nagsasabing, ang oras ay gamitin para ang Diyos ay luwalhatiin. Maraming salamat po.